Nagbabala ang US sa Poland. Papalapit na ang pananakop ng Russia habang lalo siyang lumulubog sa kabaliwan dahil sa kanyang matinding pagkabigo sa Ukraine. Si Putin ay naghahanap ng kahit anong makatulong sa kanya para mapanatili ang kanyang kapangyarihan. Ang gawing bagong kaaway ang NATO ang kanyang solusyon. At ngayon, nagpaplano siya ng isang masamang hakbang na hindi inaasahan ng kahit sino na mangyayari agad-agad. Akala ni Putin, malulutas ng pag-atake sa Poland ang lahat. Mali si Putin. Ito na ang huli niyang malaking pagkakamali. Noong 3 ng Hulyo, pumutok ang balita. Binalaan ng US ang Poland na may planong armadong provokasyon ang Russia sa teritoryo ng Poland at mangyayari ito mas maaga kaysa inaasahan. Ayon sa The Telegraph, galing sa mga source na malapit kay Pangulong Harold ng Raki ng Poland, ang balitang posibleng tutok ang atake ng Russia sa mahahalagang infrastruktura ng Poland. Ang tanong ay, paano gagawin ng Russia ang pag-atake nila? May naniniwala na lilipad ang mga missile at mga drone papuntang Poland, iiwasan ang Ukraine para tamaan ang mga pasilidad militar. May naniniwala ring posible ang paglusob sa lupa, kasama ang tulong ng Belarus at maaring pati ang Kaliningrad ng Russia. Isang bagay ang tila sigurado. Ang Russia ay naghahanda na gumawa ng isang masamang hakbang. Pinagdedebatehan kung bakit aatakahin ni Putin ang Poland habang abala pa siya sa digmaang natatalo niya sa Ukraine. Ngunit tila naghahanap lang ng gulo ang leader ng Russia, hindi tuluyang pagsakop. Madalas niyang laro yan. Layunin nitong magdulot ng tensyon at takot bago ang mas malaking pangyayari, estratehiyang ilang beses nang ginamit ni Putin. Maaring sabihin na ang mga unang kilos na agresyon ng Rusya sa Ukraine noong 2014 ay katulad na uri ng provokasyon na nagsilbing panimula sa buong pananakop na nangyari makalipas ang 8 taon. Ang layunin ay umatake ng parang inosente para mapilitan silang tumugon. Saka gagamitin ng Rusya ang propaganda para bigyang katwiran ng aksyon. Hindi pa tiyak kung ito ang plano ni Putin, pero marami sa NATO ang naniniwalang naghahanda ang Rusya para sa mas malawak na labanan kaysa sa Ukraine at maaaring matapos ang paghahanda ng mas maaga sa inaasahan. Nagbabala si General Lieutenant ng Alemanya, Christian Freuding, na magiging handa ang Rusya na lusubin ang isang bansang kasapi ng NATO pagsapit ng 2029. Kung mangyari ang pag-atake sa Poland, mauuna ng 3 taon ang Rusya sa kanilang schedule o maaring naghahanda sila para sa isang ganap na pananakop na magaganap pagkalipas pa ng ilang taon. Seryosong tinanggap ng Poland ang babala ng US. Ayon kay punong ministro Donald Tusk, may mabigat na problema ang bansa. Hindi ko layuning takutin ang sinuman, pero maaring maging tunay na kritikal ang mga darating na buwan. Dagdag pa rito, dahil sa nagbabagong anyo ng digmaan, mas ramdam umano ng mga bansang Baltic ang mga alalahaning ito, ayon kay Tusk, na nagsasabing mas malawak ang banta ng Russia kaysa sa binabala ng US. Hindi lang Poland ang may problema. Buong rehiyong Baltic ay kailangang harapin ang Russia kung ito'y sumalakay. Ibinunyag din ni Tusk na walang takot o pagkataranta sa Poland ngayon. Huwag tayong matakot. Naghahanda tayo sa iba't ibang sitwasyon. Pero hindi natin pwedeng baliwalain ang mga ito. At alam natin ang mga banta dahil sa impormasyon mula sa ating mga kaalyado, sabi niya. Handa ang Poland sa anumang gagawin ng Russia laban dito. Tama lang na maging panatag ang loob si Tusk. Kung tutuparin ng Russia ang banta at totoo ang babala ng US, hindi madaling magwawagi si Putin laban sa Poland. Gagawin niya ang pinakamalaking pagkakamali mula nang simulan ang espesyal niyang operasyong militar sa Ukraine. Dahil ilalagay nito ang Russia at si Putin sa pagkatalong hindi na nila mababawi. Malalaman natin mamaya kung bakit ito ang pinakamalaking pagkakamali ni Putin. Unahin muna natin ang plano ng Russia. Maraming haka-haka, pero ang dalawang pinakamalamang na hakbang ay yung nabanggit natin kanina. Mga drone strike laban sa infrastruktura ng Poland o kaya'y isang uri ng pagsalakay sa hangganan gamit ang mga sundalo. Mas nakakabahala ang huling senaryo. Kahit di kayang simulan ng Russia ang buong pagsalakay sa lupa,
lalo na sa sitwasyon ng Ukraine na yon. Ayon sa source ng Telegraph, posibleng magpadala ang Russia ng maliit na grupo ng sundalo kasama ang ilan mula Belarus, tumawid sa hangganan, papasok sa Poland bilang pagsubok. Sa baluktot na mundo ni Putin, paputukan agad ng Poland ang mga sundalo na gagamitin ni Putin bilang propaganda. Tingnan mo, inosente lang kaming naglalakad papasok sa teritoryo ng Poland, tapos sila pa ang nagpaputok. Kawawa naman ako, laging biktima ang Russia. Hindi ito malakas na propaganda, pero ilang ulit nang napatunayan ni Putin na kahit mahina ang dahilan, ginagawa pa rin niya ang gusto niya. Kung papasok ang mga puwersang Ruso sa Poland, magiging provokasyon ito at mapapasok ang Poland sa isang negosasyong sangkot ang US. Makikikita yon bilang panibagong panalo para sa Moscow ayon sa ulat ng Telegraph. Kung pipiliin ng Poland ang negosasyon, maaaring ipagyabang ni Putin na hindi kinaya ng mga taga-Poland ang lakas ng hukbong Ruso. Kaya napilitan silang umasa sa usapan imbes sa sariling lakas para mapaalis ang Russia. Kung sakaling maramdaman ni Putin na swerte siya, maaari niyang hilingin sa Poland na bawiin ang suporta sa Ukraine sa mga negosasyong ito. Gumagawa si Putin ng sitwasyong walang mananalo at maaaring epektibo ito. Tiyak na naghahanda ang Russia na parang nagbabalak itong umatake sa silangang bahagi ng NATO. Kung hindi man sa pamamagitan ng Poland, baka sa pamamagitan ng mga bansang Baltic o Nordic. Tulad ng itinuro ng Politico, ipinapakita ng mga larawan mula sa satellite na pinalalakas ng Russia ang presensya ng kanilang hukbo sa hangganan nila ng Finland, pati na rin sa hangganan nito sa ilang iba pang bansang miyembro ng European Union o EU. Ayon sa mga opisyal ng Finland, Sweden, Norway at Denmark, malakas ang paghahanda sa hangganan at maaring maglagay ang Russia ng halos 115,000 sundalo sa gilid ng mga teritoryong Nordic at Baltic. Pumapasok sa isip ang kasabihang, walang usok kung walang apoy, na malamang iniisip na yon ng mga taga-Poland. May ilang bansa ring naghahanda para sa isang bagay na katulad ng ibinabala ng Estados Unidos. Halimbawa, ang Poland, Finland at Baltic states na Estonia, Latvia at Lithuania ay umatras mula sa Ottawa Convention na nagbabawal sa paggamit ng anti-personnel landmine. Sinasabi ng mga estadong yon na hindi nilagdaan ng Russia ang kasunduan at ginagamit pa rin ang ganitong mga mina sa Ukraine. Kaya't makatarungan lang na gamitin ang mga ito laban sa mga Ruso, lalo na sa mga sundalong tatawid ng hangganan. Bukod sa pampasabog, nagtatayo rin ang Poland ng depensa sa hangganan gaya ng konkretong harang, drone laban sa UAV ng Russia, at sensor para matukoy ang pag-atake. Naghahanda na ang Poland dahil hindi nito itinuturing na theoretical lang ang bantang dulot ni Putin. Totoong-totoo ang banta. Pinatunayan ito ng babala ng US. Nais maging handa ang Polonya sakaling magkaroon ng panlupang pananakop. Nandyan din ang mga drone. Mukhang ito ang posibleng gawin ng Russia, lalo na't nagamit na nila ang mga drone para takutin ang Polonya dati. Noong Setyembre, nagpadala ang Russia ng 19 na drone sa himpapawid ng Polonya, kaya nag-deploy sila ng fighter jet at nag-utos ng stay-at-home sa 3 lalawigan. Hindi na bago sa Polonya ang drone ng Russia, ngunit ang ataking ibinabala ng US ay hindi lang simpleng pagpapadala ng drone bilang panlinlang para subukan ang depensa. Magkakaroon ng totoong pag-atake gamit ang mga drone na target ang infrastruktura ng Polonya, gaya ng base militar o pasilidad ng enerhiya. Posibleng may drone attack dahil kayang magsinungaling ni Putin. Hindi namin sinadyang magpadala ng mga drone sa Polonya. Ayon kay Putin, pumalpak ang GPS system habang palihim siyang ngumiti habil nakalusot siya sa isa na namang probokasyon. Pwedeng mag-imbento ang Rusya ng katawa-tawang dahilan ng pag-atake sa Polonya, gaya ng umano'y pang-aapi sa mga Ruso ron. Noong Mayo, inaprubahan ng State Duma ng Russia ang batas na pumapayag kay Putin sa lakain ng ibang bansa para protektahan ang mga Ruso. Sinadyang malawak na saklaw na yon dahil maaari itong gamitin upang bigyan ng kunwaring pagiging lehitimo ang anumang gawin ni Putin laban sa ibang mga bansa, kahit sa Rusya lang kung hindi man sa iba.
Dapat seryosuhin ng lahat ang babala ng Amerika sa Poland. Naipundar na ng Rusya ang legal na batayan. Nagtatayo ito ng mga pasilidad sa hangganan. At nariyan na ang Kaliningrad sa hangganan ng Poland. Handang gamiting lunsaran ng anumang pananakop o agresyon. Dito nagsimulang magbago ang lahat. Maaring ituring ni Putin na malaking tagumpay ang pag-atake sa Poland. Hindi ganun ito. Ang ganitong atake ay malaking pagkakamali na maaaring tuluyang magpabagsak kay Putin. Ipapaliwanag namin kung bakit. Welcome sa The Military Show, kung saan nagbabahagi kami ng kaalaman linggo-linggo. Mag-subscribe at i-ring ang bell para updated ka sa aming videos. Bakit magiging pinakamalaking pagkakamali ni Putin sa ngayon ang pag-atake sa Poland? May tatlong dahilan. Una ay tila di pansin ni Putin dahil sa kamangmangan niya. Ang Poland ay makapangyarihan at malaking banta sa militar ng Rusya. Nabanggit natin kanina ang pagpapalakas ng hangganan ng Poland. Kung yun lang ang ginagawa nila, hindi sana mag-aalala si Putin sa kanyang mga plano sa pagsalakay. Pero hindi ganoon, higit pa roon. Ang Poland ang may pinakamataas na porsyento ng GDP na ginagasto sa depensa sa NATO. Sa 2026 gagastos ang Poland ng 8% ng kanilang GDP para sa kanilang militar. Nalampas na sa 2% na target na itinakda ng NATO noon. At malapit ng malampasan ang 5% na target pagsapit ng 2035 na itinakda ng NATO sa kanilang 2025 summit. Malaki ang suporta ng Poland sa Ukraine sa digmaan laban sa Russia, kabilang ang pagpapadala ng 300 tangke artilyerya, armored vehicles at iba pa simula ng pananakop. Mas malaki lang ang hukbo ng US at Turkey kaysa Poland sa NATO. Gumagastos ang Poland ng bilyon-bilyong dolyar sa modernong armas mula US na nagdudulot ng problema sa Russia sa Ukraine. Nangunghuna rin ang Poland kumpara sa karamihan ng Europa pagdating sa mga drone dahil naglaan sila ng 1.7 bilyong dolyar para sa pagdevelop ng mga drone defense system sa simula ng 2026. Sabi ng Jamestown Foundation, hindi nagpapakampante ang Poland sa mga kahangahangan na nitong nagawa. May ambisyon ang bansa na maging pinakamalakas sa Europa sa usaping militar pagsapit ng 2030. Kaya isa ito sa mga dahilan ng malaking paggastos na nakikita natin ngayon. Aktibon pinapalago rin ng Poland ang laki ng kanilang militar. Nang layunin ay magkaroon ng 300,000 aktibong miyembro ng serbisyo, kasama ang 200,000 reserba para sa posibleng permanenteng hukbo na 500,000. Nais pang i-upgrade ng Poland ang kanilang navy at pumirma sila ng Memorandum of Understanding na magbibigay daan sa kanila para makakuha ng mga 26 submarino. Dahil dito, pinuri ni Paweł Zalewski, Deputy Minister ng Depensa ng Poland, ang bansa bilang pinakamakapangyarihan sa Europa. Mayroon tayong pinakamalaking hukbong lupa ng NATO sa Europa na may pinakamalalaking kakayahan, sabi ni Zalewski. At dagdag pa niya, kumukuha tayo ng mga aral mula sa nangyari sa Ukraine. Ipinapakita nitong dapat maikli ang supply chain ng bansang may digmaan. Kaya namumuhunan kami rito. Wala sa mga ito ang pagyayabang lang. Hindi gawain ng Polonya ang mag-angkin ng lakas ng walang patunay. Seryoso ang bansa sa pagiging superpower sa militar ng Europa dahil alam nitong totoo ang banta mula sa Russia ni Putin. Kung susubukan ni Putin sumakop, hindi siya magkakaroon ng madaling kalaban. Kaharap niya ang bansang gumastos ng malaki para dito. Kasama rin ang bagong hukbo na haharap sa pagod na militar ng Russia na kapos sa mga bihasang sundalo. Mahigit 1.4 milyon ang nawala sa Ukraine at nasira ang mga kagamitan dahil sa pananakop sa Ukraine. Hindi namin sinasabi na ang pananakop ng Russia sa Poland ay hindi magiging brutal, tiyak na magiging brutal ito. Ngunit ang militar ng Russia ay haharap sa malaking hukbo na napakahusay ang pagkakaarmas at may malapit na ugnayan sa Ukraine. Kaya mabilis lumalakas ang puwersa ng mga drone nito. Dagdag pa, nariyan ang maliit ngunit mahalagang detalye na miyembro ng NATO ang Poland. Iyan ang ikalawang dahilan kung bakit malaking pagkakamali para kay Putin ang atakihin ang Poland. Kung sapat na hangal ang Russia na magpadala ng tropa sa Poland o magpalipad ng mga drone laban sa infrastruktura ng Poland, pwede nang gawin ng Poland ang isang bagay na isang bansa pa lang ang nakagawa nun.
ang i-activate ang Artikulo 5 ng NATO Charter. Ang pinaka-fundamental na prinsipyo ng NATO, Artikulo 5, ay nagsasaad na ang armadong pag-atake sa isang miyembro ay ituturing na pag-atake sa lahat ng miyembro. Dahil dito, obligadong tumulong ang lahat ng miyembro sa miyembrong inatake. Ginamit ng Estados Unidos ang artikulong ito pagkatapos ng Setyembre 11, 2001 na pag-atake sa World Trade Center. Maaring ang Polonya ang susunod at maging ikalawang bansang gagawa nito. Hindi rin kayang maglunsad ng pag-atake ni Putin laban sa mga bansang Nordic o Baltic na nasa hangganan niya at pinagtatayuan niya ng mga pasilidad militar. Lahat din sila ay miyembro ng NATO. Hindi pa handa ang Russia para sa NATO. Maaring magpanggap si Putin na handa na sila at may ilang nasa NATO ang malinaw na nag-aalala dahil ang pag-activate ng Polonya sa Artikulo 5 ay maaring magdulot ng digmaan sa Europa. Pero pagdating sa dami ng puwersa at pagkakaisa ng militar, nangunguna ang NATO. Basta't tutuparin ng US ang mga obligasyon nito. Ang 32 miyembro ng NATO ay gumagastos ng bilyon-bilyong dolyar bawat taon sa depensa kumpara sa Russia at may kalamangang hindi sila kasali sa 4 na taon o higit pang digmaan na sumasakal sa kanila. Kung ilalabas ng NATO ang buong lakas laban sa Russia, magkakaroon ito ng mahigit 2.3 milyong dagdag na sundalo. 5 beses na mas maraming eroplanong pandigma. 4 na beses na mas malaking hukbong dagat. Higit doble ang mga main battle tank. At 1 milyong dagdag na armored vehicles kumpara sa Russia. Tandaan, patuloy lalaban ang Ukraine kahit wala sa NATO. Kaya malinaw na may potensyal sa kolaborasyon. Ang natitirang hadlang sa ganap na pagdomina ng NATO ay ang pagdala ng buong lakas militar nito sa Europa. Mahirap ang lohistika, pero kaya ng Poland panatilihin ang posisyon hanggang makapaghanda ang NATO. Siyempre, inaakala natin na ang mga plano ng Russia para sa Poland ay magdudulot ng ganap na digmaan. Maaring hindi naman mangyari yon. Dito, pumapasok ang ikatlong dahilan kung bakit magiging pinakamaling desisyon ni Putin ang provokasyon laban sa Poland. Ang problema sa Kaliningrad. Nabanggit natin ang Russian exclave na nasa hangganan ng Poland bilang posibleng panimulang punto ng anumang pagsalakay ni Putin. Maaring magamit nga ito para doon, pero may problema. Hiwalay ang Kaliningrad sa Russia, kaya nagiging target ito kung gusto ng Poland at NATO magpadala ng mensahe kay Putin na tapos na ang pakikipaglaro sa kanya. Iniulat ng The Telegraph ang sinabi ni Holger Neumann, hepe ng Air Force ng Alemanya. Sabi niya, magiging target ang Kaliningrad kung gagalaw ang Russia sa Poland bilang babala na ipangtatanggol ng Alemanya ang bawat pulgada ng teritoryo ng NATO laban sa isang pagsalakay ng Russia. Noong Oktubre 2025, sinabi ni Ben Hodges, dating kumander ng US Army sa Europa, na kayang burahin ng NATO ang Kaliningrad at mga pangunahing base ng Russia, gaya ng Sevastopol at Crimea sa mga unang oras ng digmaan. At maging ang Foreign Minister ng Lithuania, si Kęstutis Budrys, ay nagsabi na may kakayahan ng NATO kung kinakailangan na wasakin ang mga depensa sa impapawid at mga base ng missile ng Russia doon ng lubusan ng tinutukoy ang Kaliningrad. Ang pagtupad ng NATO sa banta ay magpapadala ng malinaw na mensahe. Hindi kailangang lusubin ng Poland ang exclave. Pwede itong sumali sa operasyong panghimpapawid laban sa Kaliningrad para pilitin ang Russia na lumaban sa iisang prente sa lupa. Dahil dito, kailangang itanong, bakit pa iisipin ni Putin na atakihin ang Poland ngayon? Parang hindi ito makatuwiran. Lalo na kung iisipin ang posibleng reaksyon ng Poland, NATO at ang digmaan sa Ukraine. Maaring gusto lang talagang subukan ni Putin ang NATO. Maaring timplahin ang tindi ng anumang pag-atake para hindi ito magdulot ng malakas na tugon mula sa Poland o mag-activate ng Artikulo 5. Sa halip, maaring gusto lang ni Putin makita kung ano ang mangyayari kung magsasagawa siya ng provokasyon sa parang hindi pa niya nagagawa nun. Kung makuha niya ang gustong tugon, gaya ng senaryo ng negosasyon na nabanggit natin kanina, sapat na yon para kay Putin. Makakamit niya ang layuning pahinain ang soberanya ng Poland at subukang ihanda ang kalagayan para humina ang suporta ng kaluran para sa Ukraine. Malaking sugal ito para kay Putin. Ipinapakita nito ang bagay na ayaw aminin ng presidente ng Rusya. Nagiging desperado na si Putin dahil sa sitwasyon ng Russia sa Ukraine. Panganib na yan sa sarili pa lang. Ang isang desperadong Putin ay mapanganib dahil maaaring isipin niyang
Ang pagpalawak ng digmaan sa Ukraine patungong mas malawak na labanan sa Europa ay paraan para manatili sa kapangyarihan. Medyo kakaibang lohika rito, pero may saysay din. Habang bumabagsak ang kasikatan niya sa Russia at naiipit si Putin sa pagkakabalahon ng digmaan sa Ukraine, ang huli niyang sugal ay maaring pagtatangkang pagwatak-watakin ang NATO. Ang pagkakahati-hati sa tugon sa isang pag-atake sa Poland ay maaring maging paraan niya para gawin yon. Kung tutugon ang NATO ng sarili nitong mga pag-atake, magsisimula ang isang siklo ng gantihan na maaring gamitin ni Putin upang ilarawan ang NATO bilang kaaway ng Russia. Kaya susuportahan nito ang argumento na matagal na niyang sinasabi bago pa man niya salakayin ang Ukraine. Hindi na mahalaga na si Putin ang nagsimula ng laban. Ang mahalaga ay kung maipapaliwanag niya ng maayos sa mga Ruso ang pangangailangan ng laban na yon upang magkaisa sila para sa isang layunin. Sapat na katagalan para mabuhay siya bilang presidente hanggang sa huling araw niya, imbes na mapatalsik siya sa pwesto. Ganito ang desperasyon. Malaking pagkakamali ni Putin ang hamunin ang Poland at gisingin ang NATO na dati ay nakatutok lang sa pagpigil. Maaring magwakas ang Russia dahil sa pagkauhaw ni Putin sa kapangyarihan. Ngunit nagkakaroon ng kabuluhan ang desperasyon niya kapag tiningnan ang kalagayan sa loob ng bansa ngayon. Nahihirapan na ang Russia dahil sa sobrang gastos at malalaking problemang pang-ekonomiya na nagpapahirap sa pamumuno ni Putin. Isa sa dahilan kung bakit niya iniisip na salakayin ang Poland ay para maibsan ang pressure na yon. At mapapanood mo ito sa aming video. At kung nahanap mong kapaki-pakinabang ang video na ito, marami pa kaming ibang video na naghihintay para sa'yo. Mag-subscribe sa The Military Show at pindutin ang bell para lagi kang updated. Salamat sa panonood!